Martial Peak, Kabanata 5465. Sino ang iginagalang mo? Nang marinig ito ng babae ay bumungad sa kanyang mukha ang isang salungat na tingin. Naunawaan ng senior brother ang kanyang iniisip at ngumiti. Dahil may 6 na prutas, bakit hindi kumain ng kaunti at mag-iwan ng ilan? Nang marinig ito, ngumiti ang babae at tumango. Gaya ng sabi ni senior brother. Nakakasilaw ang ngiti niya na kahit medyo madilim na hall ay naging maliwanag. Inabot niya ang mga daliri niya, pumitas siya ng prutas at inilagay malapit sa bibig niya bago dahan-daang kinagat ang balat nito. Sa kaunting lakas, damaloy ang agos ng matamis na katas ng prutas sa kanyang lalamunan at sa kanyang tiyan, na nag-iiwan lamang ng isang patong ng balat. Ang babae ay hindi na nagkaroon ng oras upang lasapin ang kahangahangang lasa ng prutas na ito bago ang kanyang magandang mukha ay biglang nawalan ng kulay habang ang World Force ay biglang nagsimulang umahan. Nagulat ang lalaking may apelyidong Wu. Junior sister, anong nangyari? Biglang inangat ng babae ang kanyang ulo para tingnan si Qin Chuan na may malamig na ekspresyon. Anong ginawa mo? Nang sipsipin niya ang katas ng prutas sa tiyan niya kanina, kitang-kita niya ang kakaibang enerhiyang sinipsip sa tiyan niya. Bagamat hindi pa niya nakakain ang Jade Spirit Fruit na ito, alam niyang tiyak na hindi ito dapat magkaroon ng prutas na ito. Dahil iyon ang kaso, maaari lamang itong mga hulugan na may mali sa prutas. Sa sandaling matapos niyang itanong ang tanong na ito, naramdaman ng babae na may mali. Ang kakaibang enerhiya na ito ay lubhang nakakasira, at kahit na siya ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Cultivator, hindi niya ito nagawang pigilan. Habang sinusuri niya ang kanyang katawan, ang orihinal na dalisay at walang kamali-mali na miniature universe ay talagang may bakas ng madilim na enerhiya, na ginagawa itong tila napakasama. Mabilis niyang inikat ang kanyang World Force upang labanan ang kaagnasan, ang kanyang ekspresyon ay puno ng kahirapan na para bang siya ay nalasan. Ang lalaking may apelyidong Wu ay natigilan saglit bago siya nagalit at nagpatawag ng mahabang espada, itinutok ito kay Qin Chuan. Qin Chuan, nililigawan mo si kamatayan. Sa mahabang espada, ang liwanag ng espada ay pumipintig na parang dila ng ahas, nagpapadala ng matalim na aura na pumutol ng ilang hibla ng buhok ni Qin Chuan. Gayunpaman, tila walang pakialam si Qin Chuan. Mahinahon niyang kinuha ang kanyang tasa at humigop bago itinagilid ang kanyang ulo patungo sa lalaking may apelyidong Wu na nakangiti. Bakit galit na galit si Brother Wu? Sa sandaling ito, hindi na siya naging maingat gaya ngayon. Sa halip, siya ay may hitsura ng ganap na pagtitiwala. Ang kanyang hitsura ay lalong nagpagalit sa lalaking may apelyidong Wu, at nang papatayin na niya ito, narinig niyang maluwag na sinabi ni Qin Chuan. Walang mata ang espada, kaya dapat mag-ingat si Brother Wu. Hindi mahalaga kung saktan mo ang Qin na ito, ngunit natatakot ako na hindi mailigtas ang iyong junior sister. Isa ka ba sa 2 pang tao ng Divine Monarch? Ang lalaking nagngangalang Wu ay biglang may naisip. Siya at si Qin Chuan ay walang mga nakaraang hinaing sa isa't isa, kaya walang dahilan para kumilos siya ng ganito. Gayunpaman, kung si Qin Chuan ay isa sa iba pang 2 tao ng Divine Monarch, iyon ay isang posibilidad. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi niya. Ang aking junior sister ay ang pinakamamahal na disipulo ni Master. Kung may mangyari sa kanya, kahit ang 2 Divine Monarch na iyon ay hindi ka mapoprotektahan. Qin Chuan, kung ayaw mong mamatay, dapat kang sumuko kaagad at ibigay ang antidote. Sa totoo lang, medyo naguguluhan din siya. Pagkatapos ng lahat, kapag ang kultibasyon ng isang tao ay umabot sa 6th grade Heaven Opening Realm, anong uri ng lason sa mundong ito ang maaaring maging mahirap sa kanyang junior sister na labanan ito? Mula sa gilid ng kanyang mata, nakikita pa niya ang mga bakas ng black chi na unti-unting lumilitaw sa kanyang katawan. Anong uri ng lason ito? Nang marinig ang lalaking may apelyido sa mapangahas na hindi pagkakaunawaan ni Wu, tumawa si Qin Chuan. Ang 2 Divine Monarch na iyon. Karapat-dapat ba sila? Ang lalaking nagngangalang Wu ay natigilan. Si Qin Chuan ay talagang hindi ang mga tao ng 2 Divine Monarch na iyon. Kung hindi, bakit siya magsasalita ng mayabang na parang wala siyang pakialam sa Divine Monarch? Nang siya ay nawala sa pag-iisip, iniunat ni Qin Chuan ang 2 daliri at dahan-daang hinawakan ang mahabang espada na nakaturo sa kanya, marahang inilipat ito sa gilid at malumanay na umaaliw. Brother Wu, huwag kang mag-alala, ang buhay ni junior sister ay hindi nasa panganib, itong si Qin ay walang intensyon na saktan siya. Hanggat handa si Brother Wu na makipagtulungan, itong Qin na ito ay hindi lamang maaaring humingi ng paumanhin sa inyong 2, ngunit magbibigay din sa inyong 2 ng landas patungo sa tuktok ng Martial Dao.
Ang unang reaksyon ng lalaking pinangalan ng Wu ay ang pagtataka kung ano ang gustong sabihin ng lalaking ito. Ang kanyang junior sister ay tila nalasan at nasa bingit na ng hindi makalaban. Hindi ba niya sinubukang saktan siya? Nagpatuloy si Qin Chuan. Kung tama ang pagkakaalala ko, si Brother Wu ay direktang pumasok sa 4th grade noon, tama ba? Ngayong nakalusot na siya sa 6th grade, masasabing naabot na niya ang kanyang limitasyon. Huwag mong sabihin sa akin na ayaw mong makapasok sa 7th grade at maranasan ang kaluwalhatian ng high grade. Direktang pumasok ang iyong junior sister sa 5th grade. Sa hinaharap, magkakaroon siya ng pagkakataong makapasok sa 7th grade, ngunit mananatili ka lamang sa 6th grade. Paano ka magiging karapat-dapat sa iyong junior sister? Ang lalaking may apelyido sa ekspresyon ni Wu ay hindi maiwasang maging malungkot pagkatapos marinig ito. Hindi niya alam kung saan nakuha ni Qin Chuan ang impormasyong ito, ngunit tulad ng sinabi ni Qin Chuan, nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang junior sister na maabot ang 7th grade sa hinaharap, ngunit maaari lamang siyang manatili sa 6th grade magpakailanman. Sa oras na iyon, magkakaroon ba ng interes sa kanya ang kanyang junior sister na may 7th grade cultivation? Sa kanyang pagkatulala, naramdaman niya na ang mga salita ni Qin Chuan ay napuno ng hindi maipaliwanag na alindog at ang kanyang tono ay hindi na kasing lamig ng dati. Kung talagang may paraan para maabot ang rurok ng martial daw, paano ka magiging 6th grade? Si Qin Chuan ay kapareho niya. Nang makamit niya ang Heaven Opening Realm sa nakaraan, nalampasan niya ang 4th grade, habang ang 6th grade ang kanyang limitasyon. Kung mayroon talaga siyang napakahimala na pamamaraan, hindi ba makakalusot si Qin Chuan sa 7th grade? Nang marinig ang tanong na ito, nagpakawala ng mahinang tawa si Qin Chuan at itinulak ang kanyang lakas, dahilan upang mabilis na tumaas ang kanyang aura. Sa ilalim ng nakatutuwang titig ng lalaking may apelyidong Wu, ang kanyang aura ay mabilis na nakapasok sa 6th grade at unti-unting lumapit sa 7th grade. Gayunpaman, habang tumataas ang kanyang aura, nagsimula ring lumaki ang katawan ni Qin Chuan. Hindi nagtagal, binawi ni Qin Chuan ang kanyang aura at naging eksaktong kapareho ng dati, mahinahong sinabi. Kung gusto kong makalusot, magagawa ko ito anumang oras. Paano mo? Ang lalaking may apelyidong Wu ay natigilan. Siya ay likas na tumanggi na maniwala sa kanyang nakikita, ngunit ang nakita niya sa kanyang harapan ay nagpapakita na ang mga salita ni Qin Chuan ay hindi mali. Senior brother. Ang babaeng lumalaban sa itim na chi ay sumigaw. Black Ink Strength. Ano? Namutla ang lalaking may apelyidong Wu. Ito ang Black Ink Strength. Ilang buwan na ang nakalipas, hindi pa nila alam ang tungkol sa Black Ink Strength, ngunit isang araw, dalawang kilalang bisita ang dumating sa Heavenly Net Palace, silang dalawa sa 8th grade Heaven Opening Realm. Hindi nila alam kung sino sila, ngunit pagkatapos ng maikling pakikipag-usap sa Heavenly Net, umalis sila. Pagkatapos, tinawag sila ng Heavenly Net at binigyan sila ng isang misyon, na magtungo sa iba't ibang spirit provinces sa ilalim ng jurisdiction ng Heavenly Net Palace at mag-recruit ng mga cultivator ng Heaven Opening Realm sa itaas ng 5th grade para magkita sa itinalagang lokasyon. Ang Heavenly Monarch Divine Monarch ay nagsabi sa kanila ng ilang bagay noong araw na iyon. Noon lang nila nalaman na ang dalawang master ng 8th grade na pumunta sa Heavenly Net Palace noong araw na iyon ay gusto ng Heavenly Net Palace na makipagtulungan sa Cave Heaven Paradise na makisali sa isang digmaan na magtatakda sa kaligtasan ng 3,000 mundo. Kasama sa digmaang ito ang kaligtasan ng human race, kaya kahit ang Shattered Heaven ay hindi maaaring manatiling walang kinalaman. Mula rin sa Heavenly Net Divine Monarch na nalaman nila ang tungkol sa pagkakaroon ng Black Ink Clan at Black Ink Strength. Kaya lang, hindi pa sila nakaharap sa ganoong sitwasyon noon, kaya naramdaman ng senior brother at junior sister na masyadong exaggerated ang mga salita sa Cave Heaven Paradise. Anong dogshit war sa pagitan ng 3,000 mundo at ang kaligtasan ng human race? Paano nagkaroon ng ganoong bagay sa mundong ito? Pumayag lang ang kanilang master na makipagtulungan sa kanila dahil sa pressure. Ang bagay na ito ay hindi masyadong maluwalhati. Ang Shattered Heaven ay umiral sa labas ng 3,000 mundo sa loob ng maraming taon at hindi nasa ilalim ng jurisdiction ng Cave Heaven Paradise, ngunit sa pagkakataong ito, kailangan nilang sundin ang kanilang mga utos. Kaya noong unang nagtanong si Qin Chuan, ang lalaking may apelyidong Wu ay hindi nagpaliwanag ng anuman dahil nakaramdam siya ng hiya. Sa lahat ng oras na ito, inisip niya na ang Shattered Heaven ay malayo, ngunit sa totoo lang ay dahil sinadya sila ng Cave Heaven Paradise. Ang Cave Heaven Paradise ay may napakalawak na pamana, wala na ba talaga silang magagawa sa Shattered Heaven? Gayunpaman, alam din ng mga tao sa Cave Heaven Paradise na may ilang bagay na hindi mapigilan, kaya tahimik silang sumang-ayon sa pagkakaroon ng Shattered Heaven,
na nagpapahintulot sa lugar na ito na maging isang madilim na lugar ng pagtitipon para sa 3,000 mundo. Kapag kailangan ang mga cultivator ng Shattered Heaven, ang Cave Heaven Paradise ay madaling mapipilit silang magkompromiso, tulad ng oras na ito. Ang dalawang kapwa-disipulo ay hindi alam kung anong uri ng mga kondisyon ang ibinigay ng mga tao mula sa Cave Heaven Paradise sa kanilang master, ngunit ang kanilang master ay talagang masigasig sa bagay na ito at sinabihan silang hawakan ng maayos ang bagay na ito upang hindi siya mapahiya. Narinig na nila ang tungkol sa Black Ink Clan at Black Ink Strength, ngunit wala sa kanila ang nakakita sa kanila noon. Kaya kahit na personal niyang nakita ang kanyang junior sister na nababalot ng itim na aura, hindi ito iniugnay ng lalaking may apelyidong Wu sa Black Ink Strength at inisip lamang na siya ay Nalasan. Sa kabilang banda, biglang nag-react ang babaeng dumaranas ng kaagnasan ng Black Ink Strength. Hindi ba't ang kondisyong ito ay katulad ng Black Ink Transformation na binanggit ng kanilang master noon? Napangiti si Qin Xuan. Alam mo ba, dahil alam mo, ito ay negang iligtas sa akin ng problema sa pagpapaliwanag. Tama, ito ang kapangyarihan ng Black Ink Strength. Ang lalaking may apelyidong Wu ay malamig na nagtanong. Ikaw ba ay isang Black Ink disciple? Hindi katakataka na si Qin Xuan ay hindi nagpahayag ng anumang mga kapintasan noon. Narinig niya na ang Black Ink disciple ay hindi naiiba sa isang ordinaryong lahi ng tao, ngunit ang kanyang kalikasan ay matagal nang nawala. Bahagyang tumawa si Qin Xuan. Kaya ano? At saka, hindi lang ako ang Black Ink disciple dito. Pagkasabi nito, mula sa madilim na sulok ng bulwagan, 4 pang figure ang biglang lumabas, isa sa kanila ay 5th grade, 2 6th grade, at isa sa kanila ay ganap na natatakpan ng itim. Bagamat imposibleng makita ang kanyang mukha o ang kanyang eksaktong paglilinang, madarama ng sinuman kung gaano siya kalakas. Ang lalaking may apelyidong Wu ay nagbago ng husto ang ekspresyon ng mukha niya nang hawakan niya ang kanyang junior sister at pumailang lang sa langit, naghahanda na umalis. Kapag siya ay naging Black Ink disciple, tuluyang mawawala sa kanya ang kanyang orihinal na kalikasan. Kahit kaya niyang sumulong sa 7th grade, siya pa rin kaya ang sarili niya. Ang sinumang nakatagpo ng ganitong sitwasyon ay hindi madaling makompromiso. Gayunpaman, bago siya makatakas, napahinto siya ng isang transparent na kurtina ng liwanag. Hindi alam kung kailan na set up ang lugar na ito ng may paghihigpit, ngunit ito ay nakahiwalay sa labas ng mundo. Sa wakas ay naunawaan na ng lalaking may apelyidong Wu kung bakit may kumpiyansa sa mukha si Qin Xuan. Simula nang yayain niya sila sa loob, malamang nakagawa na siya ng plano. Ito ay katawa-tawa na silang dalawa ay may kalokohang pumasok sa isang bitag. Ang kabilang partido ay may hindi bababa sa 3 6th grade master na nagtutulungan, at sila ay nasa kalagitnaan din ng isang formation, kaya ang lalaking may apelyidong Wu ay kumbinsido na siya at ang kanyang junior sister ay hindi katugma sa kanila. Natatakot siyang mauwi sa kapahamakan ang paglalakbay na ito, ngunit kahit ganoon, hindi siya pumayag na maupo na lang at maghintay sa kamatayan. Paglingon niya, pinrotektahan niya ang kanyang junior sister sa likod niya at itinaas ang kanyang mahabang espada, nagpakawala ng ilang sigaw upang palakasin ang kanyang tapang. Gayunpaman, natigilan siya sa eksenang nasa harapan niya. Hindi siya pinansin ni Qin Xuan at ng iba pa. Sa sandaling ito, ang 3 6th grade at isang 5th grade masters, kasama si Qin Xuan, ay lahat ay nakatingin sa misteryosong itim na figure. Sino po kayo, senyor? Ang mga sumunod na salita ni Qin Xuan ay nagdulot ng pagkalito sa lalaking may apelyidong Wu. Marshall Pick, Kabanata 5466. Pagkidnap. Hindi masyadong naintindihan ng lalaking may apelyidong Wu. Hindi mo ba alam kung sino ang taong lumitaw sa iyong teritoryo? Bakit kailangan mong itanong? Sa pagharap sa tanong ni Qin Xuan, ang misteryosong lalaking nakasuot ng itim na damit ay sumagot lang. Hindi na kailangang magtanong. Pagkasabi nito, biglang sumabog ang isang malakas na aura at nawala. Ang mga mukha ng lahat ng tao sa bulwagan, kabilang ang senior brother na may apelyidong Wu, ay nagbago ng husto. Dahil ang misteryosong taong ito ay isang 8th grade. Bago ito, hindi pa nabubunyag ang kanyang aura, kaya walang nakakaalam ng kanyang tunay na lakas, ngunit ngayong sinadya niyang ilabas ang kanyang aura ng 8th grade, paanong hindi nila ito mararamdaman? Mabilis na yumoko si Qin Xuan at ang 3 pang may paggalang. Pagbati, senyor. Napapaligiran ng itim na aura, bahagyang tumango si Yang Kai at tumango, na nagpapakita ng kilos ng isang eksperto. Sa katunayan, sa kanyang kasalukuyang paglilinang ng 8th grade Heaven Opening Realm, talagang hindi niya kailangang ilagay ang mga 6th grade master na ito sa kanyang mga mata.
Kung hindi dahil sa katotohanan kailangan niyang alamin ang pinagmulan ng mga Black Ink disciples na ito mula sa Shattered Heaven, matagal na niya itong nakuha. Dati, sa ilalim ng patnubay ni Ji Laosan, hinabol niya ang mga bakas sa Spirit Province na ito at nagkataong nakatagpo niya ang senior brother at junior sister na nagpasa ng utos mula sa Heavenly Net Divine Monarch, kaya lihim niyang sinundan sila sa hall na ito. Alam niyang pinakialaman ang Jade Spirit Fruit na kinain ng junior sister, ngunit hindi niya ito sinubukang pigilan baka maalerto ang kalaban. Kung mayroon pa siyang yellow crystals at blue crystals, natural na hindi na niya kailangang dumaan sa napakaraming problema. Ang kailangan lang niyang gawin ay i-activate ang isang sinag ng naglilinis na liwanag at ikalat ang Black Ink Strength sa mga katawan ng Black Ink Disciples, na nagpapahintulot sa kanya na makuha ang anumang impormasyon na gusto niya. Gayunpaman, ngayon na hindi niya nagamit ang Purifying Light, maaari lamang siyang gumugol ng kaunting pagsisikap. Lihim niyang binalak na humanap ng pagkakataong pumunta sa Chaotic Dead Territory at humingi ng ilang yellow crystals at blue crystals mula kina Big Brother Wang at Big Sister Lan. Bilang karagdagan, nais din niyang tanungin ang dalawa tungkol sa World's Primordial Light. Sa Black Ink Battlefield, kahit ang Black Ink Clan ay hindi makita sa kanyang disguise, lalo pa ang ilang Black Ink Disciple dito. Bagamat hindi nila alam ang eksaktong pagkakakilanlan ni Yang Kai, itong 8th grade master na nasa harapan nila ay halatang kapareho nila, lahat sila ay Black Ink Disciple. Paano magdududa si Qin Chuan at ang iba pa? Lahat sila ay nasa mataas na espiritu. Sa una, mayroong hindi hihigit sa 6th grade Black Ink Disciples, ngunit ngayon ay isang 8th grade Black Ink Disciple ang lumitaw, na isang kasiya siyang sorpresa. Ang isa pang 6th grade Heaven Opening Realm Cultivator sa tabi ni Qin Chuan ay magalang na nagtanong. Maaari ko bang tanungin kung anong mga tagubilin ang mayroon si Senior para pumunta dito? Bahagyang sinabi ni Yang Kai. Dumaan lang ako sa lugar na ito at gusto kong mag-recruit ng ilang mga disipulo, ngunit hindi ko inaasahan na may kumilos na. Dahil iyon ang kaso, hindi susubukan ng haring ito na samantalahin ka. Nakagawa ka ng magandang trabaho. Dahil ang dalawang ito ay mula sa Heavenly Net Palace, matapos silang gawing Black Ink Disciple, maaari silang pumunta sa mga pangunahing Spirit Provinces, na nagpapahintulot sa kanila na kumilos ng malaya. Ang 6th grade ay masayang tumugon. Naisip din ng nasasakupan na ito, kaya't hiniling ko kay Brother Qin na imbitahan silang dalawa. Saglit na huminto, ang 6th grade ay nagsabi, Sir, ang subordinate na ito ay may mapangahas na kahilingan, sana ay pumayag si Sir. Magsalita ka. Bahagyang itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay. Sabi ng 6th grade. Nakita rin siguro ni Sir. Sa ngayon, mahina ang puwersa natin dito. Bagamat mayroon tayong ilang 6th grade masters, kung gusto nating pangalagaan itong buong Spirit Province, natatakot ako na kailangan nating gumastos ng kaunting pagsisikap. Ang subordinate na ito ay nakikiusap kay Sir na magbigay ng kamay. Kung handang tumulong si Sir, madali nating maasikaso ang sitwasyong ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lalaking may apelyidong Wu ay naging mapula ang mukha. Mahirap isipin kung anong uri ng eksena ang magaganap kung ang lahat ng mga cultivator sa buong Spirit Province ay magiging Black Ink Disciple. Gusto mong kumilos ako. Nagtaas ng kilay si Yang Kai at ngumiti ng makahulugan. Papayag ba ang nasa likod mo? Sumagot ang 6th grade Heaven Opening Realm Cultivator. Makatiyak ka, ang subordinate na ito ay nakilala lamang ang senior na iyon kung nagkataon. Matapos akong gawing Black Ink Disciple ng senior na iyon, binigyan lang niya ako ng utos na mag-transform pa ng Black Ink Disciple, wala nang ibang utos. Kumunot ang noo ni Yang Kai, baka sa mukha niya ang displeasure. Ang lalaking ito ay napakawalang ingat, saan siya nagpunta? Bagamat ito ay ilang salita lamang, masasabi ni Yang Kai na ang tunay na makakapagdesisyon dito ay hindi si Qin Chuan, kundi itong 6th grade Heaven Opening Realm na nakipag-usap sa kanya. Ang 6th grade na ito ay nakatagpo ng Black Ink Disciple sa isang lugar at pinakawalan pagkatapos na maging Black Ink Disciple, na nagnanais na sakupin ang buong Spirit Province. Sa pagbabalik, ang taong ito ay malamang na nakatagpo ng 5th grade Heaven Opening Realm Cultivator at mabilis na pinasuko siya sa isang lumulutang na kontinente. Ito ang lumulutang na kontinente na unang inimbestigahan ni Yang Kai at Ji Laosan. Dahil ginamit niya ang kanyang Black Ink Transformation sa 5th grade Heaven Opening Realm doon, nag-leak out ang ilan sa Black Ink Strength, na nagpapahintulot kay Ji Laosan na mapansin ito. Di nagtagal, dinala niya ang 5th grade pabalik sa Spirit Province at kinuha si Qin Chuan at isa pang master ng 6th grade. Bagamat pareho silang 6th grade, hindi nagawang labanan ni Qin Chuan at ng iba pang 6th grade ang kakaibang kapangyarihan ng Black Ink Strength.
Palihim na nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Sa hitsura nito, ang sitwasyon ay hindi masyadong masama. Sa buong Spirit Province, ang iilang tao sa harap niya ay dapat ang tanging Black Ink Disciple. Ito rin ay dahil dumating siya sa oras. Kung dumating siya makalipas ang ilang araw, mahirap hulaan ang sitwasyon. Tila casual na nagtatanong si Yang Kai, ngunit sa totoo lang, ito ang pinaka-inaalala niya, ang kinaroroonan ng taong naging 6th grade Black Ink Disciple na ito. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap sa Black Ink Disciple na iyon ay matutunton niya ang pinagmulan ng Black Ink Strength sa Shattered Heaven. Sa harap ng kanyang pagtatanong, hindi siya pinagdudahan ng 6th grade Black Ink Disciple at mabilis na sumagot. Hindi ipinaliwanag ng senior na iyon kung saan siya nagpunta, ngunit nakita ng subordinate na ito na ang direksyon na pinuntahan niya at ng isa pang senior ay patungo sa Shattered Ruins. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai sa ilalim ng takip ng itim na aura. Sa Shattered Ruins. Ang Shattered Heaven's Forbidden Zone ay kung saan din matatagpuan ang Divine Spirit Ancestral Land. Sa labas ng Shattered Ruins, mayroong isang Divine Ability Sea na puno ng panganib. Ano ang ginagawa ng Black Ink Disciple sa direksyon ng Shattered Ruins? At mula sa sinabi ng Master ng 6th grade, mayroong higit sa isang Black Ink Disciple, mayroong dalawa. Anong cultivation ang mayroon sila? Saan sila nanggaling? Walang ideya si Yang Kai. Sinabi ba nila kung para saan sila pupunta? Tanong ni Yang Kai. Umiling ang 6th grade master. Hindi. Kung gayon, ano ang antas ng kanilang paglilinang? Bagamat medyo kakaiba ang tanong ni Yang Kai, ang 6th grade ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito at tapat na sumagot. Ang isa na magiging subordinate sa Black Ink Disciple ay dapat na isang 8th grade master tulad ni Sir. Bagamat ang isa ay hindi nakagawa ng anuman, ang kanyang paglilinang ay hindi dapat masyadong masama. Dalawang 8th grade master. Ang Shattered Heaven ay talagang mayroong dalawang 8th grade Black Ink Disciples. Biglang napagtanto ni Yang Kai na minamaliit niya ang kalubhaan ng sitwasyon. 8th grade Heaven Opening Realm, maliban sa tatlong Divine Monarchs mula sa Shattered Heaven, tanging ang Cave Heaven Paradise ang mayroon nito, na lahat ay nasa antas ng Supreme Elder. Ang dalawang 8th grade master na ito. Orihinal ba silang nakatago sa 3,000 mundo, o nagmula ba sila sa Spatial Territory? Gayunpaman, anuman ang sitwasyon, ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang masama. Kung ito ang una, nangangahulugan ito na marami sa mga master ng Cave Heaven Paradise ang naging Black Ink Disciple, ngunit kung ito ang huli. Kung hindi nalampasan ang Spatial Territory Battlefield, isa lang ang posibilidad, at iyon ay ang isang daanan na konektado sa 3,000 mundo ay lumitaw doon. Sa isang iglap, maraming ideya ang pumasok sa isipan ni Yang Kai, at ang mapang-ipong pakiramdam ay nagpabagabag sa kanya. Pakiramdam din niya ay may nakalimutan siyang isang mahalagang bagay, ngunit hindi niya maalala kung ano iyon. Nag-iba-iba ang kanyang ekspresyon habang siya ay nanatiling tahimik habang si Qin Chuan at ang iba ay nagkatinginan. Ang 6th grade master ay nag-aalangan na tumawag. Sir. Bumalik sa katinoan si Yang Kai at tumango. Ang haring ito ay kikilos dito, ang haring ito ay may isa pang gawain para sa iyo. Nag-iba ang ekspresyon ni Qin Chuan at ng iba habang kinuyam nila ang kanilang mga kamao. Pakipaliwanag, sir. Ipasok mo muna ang aking miniature universe. Binuksan ni Yang Kai ang pinto ng kanyang miniature universe at nagutos. Nagkatinginan si Qin Chuan at ang iba pa bago mabilis na tumakbo patungo sa gate. Tama, biglang sabi ni Yang Kai. Mayroon ka bang ibang Black Ink Disciples dito? Upang maging ligtas, muling nagtanong si Yang Kai. Mabilis na sumagot ang master ng 6th grade na nahuli. Wala, iilan lang sa amin. Kababalik lang ng subordinate na ito at wala ng oras para kumilos. Mabuti. Tumango si Yang Kai. Matapos ang 6th grade cultivator ay sumugod din sa kanyang miniature universe, isinara ni Yang Kai ang pinto at binawi ang kanyang Black Ink Strength, hinihayag ang kanyang mukha sa lalaking may apelyidong Wu. Sa sandaling ito, ang lalaking may apelyido sa mukha ni Wu ay puno ng kawalan ng pag-asa. Kaharap si Qin Chuan at ang iba pa, nagkaroon pa rin siya ng lakas ng loob na lumaban, ngunit ang nakatayo sa harap niya ay isang 8th grade, kaya paano siya lalaban? Madali siyang durugan ng kabilang partido gamit ang kanyang mga daliri. Nang makitang tumingin sa kanya si Yang Kai, ang lalaking may apelyidong Wu ay sumigaw. Ang aking Panginoon ay Heavenly Net Divine Monarch, kung maglakas loob kang atakihin kami, hindi ka pababayaan ng aking Panginoon. Bahagyang tumawa si Yang Kai at malumanay na sinabi. Huwag kang matakot, hindi ako Black Ink Disciple. Bakas sa mukha ng lalaking pinangalan ng Wu ang hindi makapaniwala.
hindi mapakali si Yang Kai na magpaliwanag ng anuman sa kanya at simpleng pinitik ang purifying black ink pill. Ibigay ang pill na ito sa junior sister mo, magiging maayos din siya. Kung ang babaeng iyon ay ganap na nalagyan ng black ink strength, ang purifying black ink pill ay natural na walang silbi, ngunit sa ganitong sitwasyon, ang purifying black ink pill ay maaari pa ring magpakita ng mga epekto nito. Ang lalaking may apelyidong Wu ay uminom ng purifying black ink pill, ngunit halatang hindi siya naniniwala kay Yang Kai. Sinabi ni Yang Kai. Sa puntong ito, ano ang maaaring mas masahol pa kaysa maging black ink disciple? Kung ako sa'yo, susubukan ko. Ang lalaking pinangalan ng Wu ay biglang nakaranas ng malaking pagbabago at nataranta. Sa pakikinig sa mga salita ni Yang Kai, hindi niya maiwasang maramdaman na may katuturan ang mga iyon. Sa katunayan, sa isang 8th grade cultivator na nakatayo dito, kung talagang gusto niya silang patayin, ito ay kasing dali ng pag-angat ng isang daliri. Kung may epekto ang spirit pill ay malalaman pagkatapos kainin ito. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tumalikod siya at inilagay ang purifying black ink pill sa bibig ng kanyang junior sister. Habang pinoprotektahan siya, palihim niyang itinaas ang kanyang bantay. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Yang Kai. Kasalukuyan siyang may iniisip. Sa hindi malamang dahilan, mula nang dumating siya sa Shattered Heaven, pakiramdam niya ay may nakalimutan siyang isang mahalagang bagay, ngunit ng pag-isipang mabuti, hindi niya ito maisip. Bilang karagdagan, ang pinagmulan at kinaroroonan ng dalawang 8th grade Black Ink disciples ay labis din siyang nababahala. Ang pagnanais na gawing Black Ink disciple ang isang 8th grade Heaven Opening Realm ay hindi isang madaling gawain. Sa Black Ink battlefield, ang human race at Black Ink clan ay lumaban sa loob ng napakaraming taon, ngunit kakaunti ang mga kaso ng isang 8th grade cultivator na naging Black Ink disciple. Ang lakas ng isang 8th grade Heaven Opening Realm cultivator ay napakalakas at may malakas na pagtutol sa Black Ink strength. Hindi banggitin, kahit na sila ay hindi sinasadyang nahawahan ng Black Ink strength, maaari pa rin nilang putulin ang kanilang sariling miniature universe upang maiwasan ang kanilang sarili na maging Black Ink disciple. Maliban kung ang Royal Lord ay personal na kumilos at gumamit ng Royal Lord secret technique, sa kanya lang magagawang baguhin ang isang 8th grade master sa isang Black Ink disciple. Martial Pick, Kabanata 5467. Gusto mo ba ng mukha? Gayunpaman, sa larangan ng digmaan, ang sitwasyon ay patuloy na nagbabago, at kahit ang Royal Lord ay hindi nang ahas na gamitin ang kanyang Royal Lord secret technique ng basta-basta. Ang Goathead Royal Lord na humabol kay Yang Kai noong nakaraan ay ginamit ang kanyang Royal Lord secret technique sa kanya, na naging sanhi ng panghina ng kanyang katawan at kinailangan niyang harapin ang Sun and Moon Divine Will ni Yang Kai bago siya pinatay ni Yang Kai kasama ang kanyang 8th grade cultivation. Kaya't maliban kung wala siyang ibang pagpipilian, o kung masisiguro niya ang kanyang sariling kaligtasan, ang Royal Lord ng Black Ink Clan ay hindi madaling gamitin ang kanilang sikretong pamamaraan upang mabago ang 8th grade master. Bago mahanap ang dalawang 8th grade Black Ink disciples, hindi natukoy ni Yang Kai ang kanilang pinagmulan. Habang iniisip niya ang mga bagay na ito, ang babae mula sa Heavenly Net Palace sa kabilang panig ay uminom ng purifying black ink pill at di nagtagal ay nagkaroon ng epekto. Sa ilalim ng epekto ng purifying black ink pill, ang black ink strength na sumalakay sa kanyang katawan ay pinilit na lumabas sa kanyang katawan, na naging dahilan upang ang lalaking may apelyidong Wu ay parehong nagulat at natuwa, sa wakas ay naniwala sa sinabi ni Yang Kai. Ngunit sa parehong oras, ito ay medyo kakaiba. Ngayon lang, ang buong katawan ni Yang Kai ay natatakpan ng itim na aura at malinaw na mukha siyang isang bihasang Black Ink disciple, kaya paanong hindi siya maaapektuhan ng Black Ink strength? Wala siyang masyadong alam tungkol sa Black Ink strength, pagkatapos makinig sa ilang salita mula sa kanyang master, hindi niya ito maisip. Makalipas ang ilang sandali, wala na sa panganib ang buhay ng babae. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga, binuksan niya ang kanyang mga mata, nakaramdam pa rin ng matinding takot, ngunit mabilis siyang humakbang at yumoko kay Yang Kai. Luha rin ng pasasalamat ang lalaking nagngangalang Wu. Pagkatapos magtanong sa kanilang dalawa ng ilang tanong, nalaman ni Yang Kai na ang Cave Heaven Paradise ay nagpadala ng 8th grade Heaven Opening Realm Master sa Heavenly Net Palace at nakipagkasundo sa Heavenly Net Divine Monarch. Ito ay hindi lamang Heavenly Net Divine Monarch, ayon sa dalawang tao sa harap niya, ang tatlong Divine Monarchs of the Shattered Heaven ay kasalukuyang nagtatrabaho para sa Cave Heaven Paradise. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang digmaan na kinasasangkutan ng kaligtasan ng human race, kaya walang sino man ang makaiwas dito. Ang tatlong Divine Monarchs ay malaya at hindi napipigilan sa Shattered Heaven sa loob ng maraming taon, ngunit naunawaan din nila ang konsepto ng kapwa pagkasira. Ngayon,
Ang tatlong Divine Monarch na kumokontrol sa Shattered Heaven ay humakbang pasulong at inutusan ang lahat ng 5th grade at pataas sa iba't ibang spirit province na sumugod sa punto ng pagtatagpo. Sa isang lugar tulad ng Shattered Heaven, ang mga utos ng tatlong Divine Monarch ay mas epektibo kaysa sa Cave Heaven Paradise. Sa ilalim ng kanilang mga utos, walang cultivator na gustong manirahan sa Shattered Heaven ang mga ngahas na sumuway. Halimbawa, kung gusto ng Heavenly Net Divine Monarch na mag-utos si Qin Chuan ng higit sa 200 5th grade Heaven Opening Realm, tiyak na aalagaan niya ito. Dahil dito, maaari ding gamitin ang battle power ng Shattered Heaven. Para sa tatlong Divine Monarchs mismo, matagal na nilang pinangunahan ang ilang 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa larangan ng digmaan. Nangako ang Cave Heaven Paradise na pagkatapos ng labanang ito, anuman ang resulta, malaya silang lumabas sa alinman sa Great Territory ng 3,000 mundo. Hanggat huminto sila sa paggawa ng mga krimen, hindi nila ituloy ang nakaraan. Sa tatlong Divine Monarchs, ito ay isang kondisyon na mahirap tanggihan. Lahat sila ay mga master ng 8th grade Heaven Opening Realm at napakalakas na pag-iral sa buong 3,000 mundo. Dahil sa kanilang takot sa Cave Heaven Paradise, sila ay nagtatago sa Shattered Heaven sa loob ng maraming taon, namumuhay sa isang boring na buhay. Kung makakaligtas sila sa labanang ito, hindi na nila kailangang manatili sa Shattered Heaven at maaaring pumunta saan man nila gusto. Dahil mismo sa pagsasaalang-alang na ito na ang tatlong Divine Monarch ay handang sumunod sa mga utos ng mga tao mula sa Cave Heaven Paradise. Kung hindi, sino ang gagawa ng isang bagay na walang benepisyo? Gayunpaman, walang sino mang umasa na lilito si Black Ink Disciple sa Shattered Heaven. Nais kong mabilis mong ikalat ang balita tungkol sa Black Ink Disciple sa lalong madaling panahon upang ang lahat ay maging maingat laban sa mga kaina-hinalang tao. Posible ba iyon? Tanong ni Yang Kai sa kanilang dalawa. Ang lalaking may apelyidong Wu ay nag-isip sandali bago sumagot. Ang paggamit ng intelligence network ng Heavenly Net Palace upang maihatid ang impormasyong ito sa iba pang dalawang puwersa ay posible, ngunit ang Shattered Heaven ay hindi maliit at magtatagal. Kumilos sa lalong madaling panahon. Tumanggo si Yang Kai. Wala siyang magagawa tungkol dito, ang pagpapadala ng impormasyon ay hindi isang bagay na magagawa ng isang tao sa magdamag. Senior, makatitiyak ka, gagawin naming dalawa ang lahat. Kinuyam ng lalaking may apelyidong Wu ang kanyang mga kamao. Tumanggo si Yang Kai at aalis na sana nang biglang may naalala siya at sinabing, "Tama, gusto kitang tanungin tungkol sa isang tao." Nagtanong ang lalaking may apelyidong Wu. "Maaari ko bang tanungin kung sino ang gustong itanong ni Senior? Narinig mo na ba ang pangalan ni Wukong sa Shattered Heaven?" Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, naging kakaiba ang mga ekspresyon ng Senior Brother at Junior Sister. Ang lalaking may apelyidong Wu ay maingat na nagtanong, "May matandang kaibigan ba si Senior kay Wukong?" Medyo mapait na ngumiti ang lalaking may apelyidong Wu. Kung ang Senior ay nagtatanong tungkol kay Wukong, kung gayon ang taong ito ay lubos na sikat sa Shattered Heaven. Matapos pakinggan ang paliwanag ng Senior Brother at Junior Sister, nalaman ni Yang Kai na si Wukong ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Shattered Heaven sa nakalipas na 1,000 taon. Hindi ito maaaring makatulong. Ang Heaven Devouring Battle Law ay napakasama, at sino mang gumawa ng isang kaaway sa taong ito ay mamamatay sa isang kahabag-habag na kamatayan, ang kanilang lakas ay ganap na nilamon. Sa una, si Wukong ay isa lamang 6th grade Heaven Opening Realm Cultivator, kaya hindi siya masyadong banta sa mga tao ng Shattered Heaven. Gayunpaman, ang paglaki ng taong ito ay masyadong mabilis, at pagkatapos ng pagsulong sa 7th grade 500 taon na ang nakalilipas, ang kanyang mga aksyon ay naging mas hindi napigilan. Maraming mga cultivator ng Shattered Heaven ang napatay niya, at maging ang Heavenly Net, Withering Flame Divine Palace, at ang mga tao ni Bright Sun ay hindi nakaligtas. Dahil dito, nagalit ang tatlong Divine Monarch. Personal na hinabol siya ng Withered Flame Divine Monarch, ngunit itinago niya ang kanyang sarili sa Shattered Ruins. Matapos maghanap ng higit sa 100 taon, ang Withered Flame Divine Monarch ay walang nahanap at maaari lamang bumalik ng masakit. Sa kasalukuyan, matagal nang hindi nagpakita si Wukong, at hindi alam kung patay na ba siya o buhay. 200 taon na ang nakalipas mula nang siya ay hinabol ng Withered Flame Divine Monarch. Matapos marinig ito, naging kakaiba ang ekspresyon ni Yang Kai. Bagamat alam niyang hindi mabubuhay ng payapa si Wukong, ang pagdadala sa kanya sa Shattered Heaven sa nakalipas na mga taon ay tiyak na mag-uudyok dito, hindi niya inaasahan na magiging matapang si Wukong na maglakas loob na pukawin ang tatlong Divine Monarchs. Ngunit muli, karamihan sa mga cultivators sa panig ng Shattered Heaven ay mga kriminal.
Masama ang personalidad ni Wukong, at mayroon din siyang Heaven Devouring Battle Law para mapahusay ang kanyang cultivation, kaya paano siya magpapakita ng awa? Medyo matalino din siya. Ang Shattered Heaven ay madalas na mayroong ilang mga disipulo mula sa Cave Heaven Paradise na pumunta rito upang puksain ang kasamaan, na isa ring uri ng pagsasanay. Kung nakatagpo siya ng isa, hindi siya kikilos. Alam niya na ang pakikitungo sa mga innate cultivator ng Shattered Heaven ay hindi isang malaking bagay, ngunit kung siya ang magujok sa Cave Heaven Paradise, siya ay magdurusa ng husto. Mahigit 1,000 taon na ang nakalipas, si Yang Kai ay hinabol ng Bright Sun Divine Monarch mula sa Shattered Heaven hanggang sa Shattered Ruins. 300 taon na ang nakalilipas, si Wukong ay hinabol ng Withered Flame Divine Monarch sa Shattered Ruins. Ang kanilang mga karanasan ay lubos na magkatulad. Kung tungkol sa katotohanan na hindi siya nagpakita sa loob ng 200 taon, ang lalaking may apelyidong Wu ay nag-isip na ang taong ito ay namatay, ngunit hindi maniniwala si Yang Kai. Tulad ng sinasabi, ang isang mabuting tao ay hindi maaaring mabuhay ng matagal, ngunit ang isang salot ay maaaring mabuhay ng 1,000 taon. Sa antas ng kasamaan ni Wukong, malamang na mabubuhay siya magpakailanman. Gayunpaman, hindi magandang lugar ang Shattered Ruins. Ang panlabas na layer ng Divine Ability C ay lubhang magulong, kaya malamang na nakulong doon si Wukong. Habang iniisip ito ni Yang Kai, sa Spatial Territory Battlefield, isang ilog ng dugo ang dumaloy sa kawalan at bumalot sa isang Black Ink Clan Feudal Lord. Ang ilog ng dugo na ito ay labis na kinakaing unti-unti, at maging ang Black Ink Clan Territory Lord ay mahihirapang tiisin ang pagbalot ng ilog ng dugong ito. Sa isang iglap, ang kanyang laman at dugo ay natunaw at ang kanyang Black Ink Strength ay nawala. Ang Blood River, sa kabilang banda, ay hindi man lang natakot at sa halip ay nilamon ng buong buo ang laman at dugo ng Feudal Lord. Sa pagpapakain ng laman at dugo ng Feudal Lord, lalong lumakas ang Blood River. Sa buong larangan ng digmaan, tanging Blood Crow lang ang makakagawa ng ganoong eksena. Noong lumaban siya kasama ni Yang Kai noong mga nakaraang taon, ginamit ng Blood Crow ang Great Evolution Blood Scripture upang pinuhin ang Black Ink Clan at nakakuha ng maraming benepisyo. Sa paglipas ng mga taon, ginamit ng Blood Crow ang pamamaraang ito para lumaban. Bagamat sa tuwing pinipino niya ang Black Ink Clan, magkakaroon ng ilang mga side effect, basta't umiinom siya ng malaking bilang ng Purifying Black Ink Pills o pumasok sa Purifying Black Ink Battleship para sa Purifying Light, ligtas siya. Mahigit sa kalahati ng naglilinis na liwanag mula sa Purifying Black Ink Battleship sa Yinyang Pass ay naubos ng Blood Crows. Gayunpaman, ang kanyang paglaki ay napakalinaw din. Kung titingnan ng 7th grade Heaven Opening Realm, ang kanyang lakas ay isa rin sa pinakamagaling, kahit na nalampasan pa ni Fang Ying noon. Higit pa rito, ang paraan ng pakikipaglaban niya sa Black Ink Clan ay sobrang brutal, kaya kahit ang kanyang mga kasamahan sa human race ay medyo mapagbantay sa kanya. Nang malapit na niyang matagumpay na pinuhin ang Black Ink Clan Feudal Lord, biglang lumitaw ang isang figure mula sa gilid at iniunat ang kanyang kamay upang hawakan ito. Isang misteryosong puwersa ang lumabas at pilit na inagaw ang karamihan sa enerhiya mula sa Blood River. Nagngangalit si Blood Crow nang tumalikod siya at sumigaw. Wukong, may kahihiyan ka ba? Ngumuso si Wukong. Masyado kang kumain ng mag-isa, mag-ingat na huwag pumutok ang iyong tiyan. Tutulungan ka ng haring ito na malutas ang iyong mga problema, hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Nangunot ang ilong ni Blood Crow sa galit. Noong una ay inakala niya na ang Great Evolution Blood Scripture ay ang pinakamasamang pamamaraan ng paglilinang sa mundo hanggang sa makatagpo niya itong Wukong sa larangan ng digmaan ng Spatial Territory. Sinasabing ang taong ito ay nilinang ang isang cultivation technique na tinatawag na Heaven Devouring Battle Law, at ang mga epekto nito ay katulad ng Great Evolution Inextinguishable Bloodshine Scripture, na parehong maaaring pinuhin ang mga panlabas na bagay para sa kanilang sariling paggamit upang madagdagan ang kanilang lakas. Gayunpaman, ang Great Evolution Blood Scripture ay maaari lamang pinuhin ang blood essence ng isang tao, ngunit itong Heaven Devouring Battle Law ay isang bagay na maaaring pinuhin ang anuman. Hindi banggitin ang blood essence ng Black Ink Clan, kahit na ang Black Ink Strength ay maaaring pinuhin. Nang makita siya ng Blood Crow na pinino ang Black Ink Strength noong araw na iyon, nagulat siya kay Wukong. Ang Black Ink Strength ay lubhang taksil, at hanggat ang isa ay nahawahan nito, hinding-hindi nila ito matatakasan. Kung hindi dahil sa Purifying Light at Purifying Black Ink Pills, paano kaya napunta ang human race sa isang ekspedisyon? Ang labanan sa labas ng Primordial Heaven Source Grand Restriction ay matagal nang nawala sa mga kamay ng Black Ink Clan. Kahit na ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi madaling payagan ang Black Ink Strength na sirain ang kanyang katawan,
ngunit ang Wukong na ito ay talagang nagawang direktang sumugod sa makapal na black ink cloud at pinino ito. Ang mas ikinagulat ng Blood Crow ay ang Heaven Devouring Battle Law na ito ay sinasabing isang self-created technique ni Wukong. Nakakalokang talento. Kung ito lang ang naruroon, ang Blood Crow ay higit na masaya na ipakilala si Wukong bilang kanyang panghabang buhay na kaibigan at makipagpalitan ng ilang mga insight tungkol sa pagdadalisay at paglamon ng enerhiya. Marahil ay maaari pa nga silang maging magkaibigan habang buhay, ngunit sa larangan ng digmaan, paulit-ulit na ninakaw ng taong ito ang mga benepisyong malapit na niyang matamo, na naging sanhi ng labis na pagkamuhi ni Blood Crow kay Wukong. Sa kasamaang palad, ang kanyang cultivation technique ay mas mababa kaysa sa Wukong at ito ay inagaw, kaya ang Blood Crow ay maaari lamang magbitiw sa kanyang sarili sa kanyang kapalaran, o maaari lamang siyang sumigaw ng ilang salita, na walang magawa kay Wukong. Sa kasalukuyan, silang dalawa, sa tulong ng kani-kanilang makapangyarihang diskarte sa paglilinang, ay parehong nangungunang mga 7th grade master at gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa buong Special Territory Battlefield. Sa gitna ng 7th grade Heaven Opening Realm Masters, ang dalawang ito ay napakatanyag na kahit isang 7th grade cultivator mula sa Cave Heaven Paradise ay hindi maihahambing sa kanila. Martial Peak, Kabanata 5468. Layunin ni Wukong. Gayunpaman, alam ng Blood Crow na kung maglalaban silang dalawa ng isa sa isa, iisa lang ang kalalabasan. Lulunukin siya ng buo ni Wukong at gagawin siyang lantang buto. Ang kakayahan Great Evolution Blood Scripture na lumunok at magpino ng enerhiya ay mas mababa kaysa sa Heaven Devouring Battle Law. Ngayon, sina Wukong at Blood Crow ay parehong nasa ilalim ng jurisdiction ng Great Evolution Pass, at ang dalawang ito ay kanang kamay din ni Garrison Chief Feng Ying. Ang hitsura ni Wukong sa Spatial Territory ay nagkataon din. Noon, pinukal niya ang mga tao ni Withered Flame Divine Monarch at personal niyang tinugis. Walang magawa, maaari lamang siyang tumakas patungo sa Shattered Ruins, umaasang gamitin ang mga panganib ng Shattered Ruins para makatakas mula sa Withered Flame Divine Monarch. Siya ay isang matalinong tao, at ang kanyang mga pamamaraan ay eksaktong kapareho ng kay Yang Kai. Matapos makapasok sa Shattered Void at pumasok sa Divine Ability C, ang kanyang kapalaran ay mas mahusay kaysa kay Yang Kai. Hulaan ni Yang Kai na siya ay nakulong sa Divine Ability C, kaya naman hindi niya ipinakita ang kanyang sarili sa loob ng 200 taon, ngunit sa totoo lang, isang maikling taon lang ang ginugol niya para makatakas mula sa Divine Ability C at pumasok sa Divine Spirit Ancestral Land. Hindi niya alam na ito ang Divine Spirit Ancestral Land, iniisip lang niya na nahulog siya sa hindi kilalang Secret Realm. Nang maghahanap na sana siya ng mga pagkakataon, may nakasalubong siyang Golden Chicken. Ang Golden Chicken ay hindi gaanong karanasan sa mundo at nanirahan sa Divine Spirit Ancestral Land sa buong taon, kaya paano nito malalaman na ang puso ng mga tao ay makasalanan? Matapos makita ang isang estranghero tulad ni Wukong, tuwang-tuwa pa rin itong lumapit sa kanya. Si Wukong ay isang taong walang batas. Nang makitang ang Golden Chicken na ito ay tila may Divine Spirit bloodline at isang Divine Spirit na hindi pa ganap na nagmature, kaagad siyang nagkaroon ng ilang ideya. Sa kanyang buhay, hindi mabilang na mga bagay ang nadalisay niya, ngunit hindi pa niya napino ang isang Divine Spirit noon pa man. Kung mapapadalisay niya ang kapangyarihan ng Divine Spirit, ang kanyang lakas ay lubos na tataas. Sa pag-iisip, ginamit niya kaagad ang kanyang Heaven Devouring Battle Law para pinuhin ang Golden Chicken, ngunit sa sandaling gawin niya iyon, isang mas malaking Golden Chicken ang lumitaw. Noon lang napagtanto ni Wukong na ang munting Golden Chicken ay may isang elder na sumusunod sa kanya, isang elder na maihahambing sa pinakamataas na 8th grade Human Race Master. Muli, napilitang tumakas si Wukong. Kung hindi dahil kay Shan Qingluo, na nagtatanim sa malapit, talagang namatay si Wukong doon. Nang magkita silang dalawa, pareho silang namangha, ni isa sa kanila ay hindi inaasahang makakatagpo ang isa dito. Gayunpaman, pagkatapos makipagpayapaan ni Shan Qingluo para kay Wukong at same time na humingi ng tawad si Wukong, nalaman ni Mia Meng na ang taong ito ay talagang matandang kaibigan ni Yang Kai at ang kanyang anak ay hindi talaga nasaktan, kaya ang bagay na ito ay naiwan doon. Gayunpaman, bago siya umalis, binalaan niya si Wukong na kung mangangahas itong lapitan muli ang kanyang anak sa hinaharap, hindi siya magpapakita ng awa. Natural na tumango si Wukong. Pagkatapos makipag-chat sa Shan Qingluo ng ilang sandali, nalaman ni Wukong na ito ang Divine Spirit Ancestral Land. Ngayon, hindi lamang si Shan Qingluo ang narito, ngunit sina Su Yan, Zhu Qing, at ang iba pa na nagtataglay ng Divine Spirit Bloodline ay lahat ay naglilinang dito sa daan-daang taon. Pagkatapos ng lahat,
Ang Divine Spirit Ancestral Land ay hindi isang lugar kung saan maaaring labanan ng mga ordinaryong tao. Nahanap na ni Shan Qingluo si Suyan at ang iba pa, at habang pinag-uusapan nila kung paano papaalisin si Wukong, ang Black Ink Clan ay nakalusot sa Spatial Territory. Nagpadala ng salita ang Dragon at Phoenix Clan sa Divine Spirit Ancestral Land para tulungan ang Spatial Territory. Matapos matanggap ang balita, kasama ang 4 Phoenix Pavilion at Kun Clan bilang mga pinuno, ang mga Divine Spirit ay nagmadaling pumunta, ngunit nakita ni Wukong na may magandang palabas na dapat panoorin at mabilis na sumunod. Hindi siya nang ahas na bumalik sa Shattered Heavens pansamantala, kaya maaari rin siyang pumunta sa Spatial Territory Battlefield para sumali sa kasiyahan. Dahil sa kanilang relasyon kay Yang Kai, maliban sa mga Divine Spirit na lumabas sa Ancestral Land, sina Suyan, Shan Qingluo, Liu Yan, Jiu Fang, at ang iba pa ay lahat ay itinalaga sa Great Evolution Pass at nasa ilalim ng utos ng Old Ancestor Xiao Xiao. Pagkarating sa Spatial Territory Battlefield, si Wukong ay masasabing parang isda sa tubig, parang tigre na bumababa mula sa bundok. Sa panig na ito, malaya niyang magagamit ang kanyang Heaven Devouring Battle Law, at wala nang maglalakas loob na sisihin pa siya, dahilan upang tumaas ang kanyang cultivation araw-araw. Pakiramdam niya ay ipinanganak siya para sa ganitong uri ng larangan ng digmaan. Ang Black Ink Strength na kinatatakutan ng hindi mabilang na mga tao ay ang kanyang pinakamahusay na suplemento. Sa lugar na ito, mas malapit pa siya sa Blood Crow na nilinang ang Great Evolution Blood Scripture. Sa bawat oras, inaalagaan siya ng Blood Crow, na nagpaparamdam sa kanya ng labis na pagkaantig. Paano nalaman ni Yang Kai na ang mga karanasan ni Wukong ay napakayaman at iba-iba? Matapos turuan ng senior brother at junior sister ng Heavenly Net Palace, kumuha si Yang Kai ng ilang purifying Black Ink pills at ibinigay ito sa kanila, ipinaalam sa kanila na kung may naagnas ng Black Ink Strength at hindi pa ganap na mag-transform sa isang Black Ink Disciple, ang tabletang ito ay maaaring alisin ang Black Ink Strength. Ang babae ay personal na nakaranas nito noon, kaya ang tabletang ito ay napakahalaga sa kanya. Mabilis niyang tinanggap ito nang may pasasalamat at ipinahayag na hindi nila pababayaan si Yang Kai at tiyak na haharapin ang bagay na iniutos niya. Noon lang umalis si Yang Kai. Hindi ka pupunta sa Spatial Territory. Nakita ni Jilao-san na si Yang Kai ay patungo sa maling direksyon at mabilis na nagtanong. Umiling si Yang Kai. Nagbago ang sitwasyon ng Shattered Heaven, at ngayong lumitaw na rito ang Black Ink Disciple, kailangan kong imbestigahan ang kanilang kinaroroonan at pinanggalingan. Brother G, may kailangan akong problemahin ka. Sabihin mo sa akin. Brother G, mangyaring maglakbay sa Spatial Territory at ipaalam sa kanila ang tungkol sa hitsura ng Black Ink Disciple sa Shattered Heaven. Gayun din, tanungin ng Old Ancestors doon kung sino man sa Royal Lord doon ang gumamit ng Royal Lord Secret Technique, at kung alin man sa Master ng 8th grade ay naging Black Ink Disciple. Kung mayroon sila, dapat na konektado ang Spatial Territory at Shattered Heaven, kaya dapat hanapin ng Old Ancestors ang connection point at subukang harangan ito. Ang Phoenix Clan's Phoenix Empress ay may ganoong kakayahan. Naunawaan din ni Jilao-san ang bigat ng sitwasyon at tumango. Naiintindihan ko, pupunta ako ngayon sa Spatial Territory. Gayun din, ipadala sa kanila ang ilang tao sa Shattered Heaven upang i-seal ang gate. Ang Shattered Heaven ay mayroon ng Black Ink Disciple, kaya kung hindi nila mabilis na selyuhan ang Shattered Heaven, ang banta ng Black Ink Clan ay malapit ng kumalat sa iba pang Great Territory. Ang nakatagong panganib sa Shattered Heaven ay maaaring harapin, ngunit kung napakaraming Great Territories ang maaalis ng Black Ink Strength, imposibleng malutas ito. Kung hindi siya nagmamadaling subaybayan ang kinaroroonan ng dalawang 8th grade Black Ink Disciples, siya ay personal na pupunta upang i-seal ang Shattered Heaven's Gate, ngunit sa sandaling ito, siya ay masyadong abala upang imbestigahan ang dalawang Black Ink Disciples. Mabilis na umalis si Jilao-san, dumiretso sa gate patungo sa Spatial Territory habang si Yang Kai ay nagmamadaling patungo sa Shattered Ruins. Ayon sa 6th grade Black Ink Disciple, nakatagpo niya ang dalawang 8th grade Black Ink Disciples at ginawa nilang Black Ink Disciple ng mga ito. Hindi siya binigyan ng Black Ink Disciple na iyon ng anumang espesyal na tagubilin at inutusan lamang siyang maging mas Black Ink Disciple. Sa hitsura nito, hindi ito mukhang isang may layunin na operasyon, ngunit sa halip ay isang casual. Dapat ay mayroon pa ring ilang tao sa Shattered Heaven tulad ng 6th grade Black Ink Disciples, ngunit kung ang mga Black Ink Disciples na ito ay hindi magkusa na ilantad ang kanilang mga sarili, magiging mahirap na hanapin sila. Kung totoo ang nahulaan niya, sa pagitan ng Spatial Territory at Shattered Heaven, malamang ay may lumitaw na bagong gate. Gayunpaman, ang sitwasyon sa Shattered Heaven ay medyo stable pa rin.
Sa hitsura nito, kahit na may bagong gate, malamang na hindi ito matatag. Kung hindi, kung nagpadala ang Black Ink Clan ng hukbo upang sumalakay, hindi lang sila magpapadala ng 2 8th grade Black Ink Disciples. Ang dahilan kung bakit sila nagpadala ng Black Ink Disciple ay dahil ang pagkakakilanlan ng human race ay naging mas madali para sa kanila na kumilos. Kung talagang dumating ang Black Ink Clan, kahit sino ay makakaalam ng kanilang pinanggalingan, at pagdating ng panahon, lahat ay gustong patayin sila, kaya paano sila kikilos ng patago? Kung tungkol sa eksaktong sitwasyon, hindi alam ni Yang Kai. Ang lahat ay hula lang niya. Ang mas na-curious niya ay ang layunin ng 2 8th grade Black Ink Disciples na ito. Bagamat sila ay patungo sa Shattered Ruins, imposible para sa kanila na pumunta sa Divine Spirit Ancestral Land, at wala doon na kanilang inaalala. Habang pumapasok sa isip niya ang ideyang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Sa wakas ay naalala niya ang nakalimutan niya. Divine Spirit Ancestral Land, Black Ink Silang Land, na Black Ink Giant Spirit God. Kung hindi dahil sa President ng Black Ink Giant Spirit God sa Ancient Battlefield, hindi na ito masyadong pag-iisipan ni Yang Kai. Gayunpaman, ang Black Ink Giant Spirit God na nakatagpo nila sa Ancient Battlefield ay malinaw na namatay noon pa man, tanging ang makapangyarihang pisikal na katawan nito ang hindi pa nawasak, at mayroon pa rin itong kalooban na patayin ng mga kaaway nito noong ito ay nabubuhay pa. Gayunpaman, ang Black Ink Clan ay kahit papaano ay nagawang buhayin ito, na naging sanhi ng pag-atake ng Black Ink Giant Spirit God sa hukbo ng human race mula sa labas ng Primordial Heaven Source Grand Restriction at ng Black Ink Giant Spirit God na lumabas mula sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Ang Black Ink Giant Spirit God sa Divine Spirit Ancestral Land ay namatay din maraming taon na ang nakalilipas, ngunit ang katawan nito ay buo pa rin. Gayunpaman, dahil nagawang gisingin ng Black Ink Clan ang Black Ink Giant Spirit God sa Ancient Battlefield, paano nila hindi magising ang Black Ink Giant Spirit God sa Divine Spirit Ancestral Land? Kung talagang may layunin ang 2 8th grade Black Ink Disciples na iyon, iisa lang ang posibilidad. Ang Black Ink Giant Spirit God sa Divine Spirit Ancestral Land. Gusto nilang gisingin ito. Namamanhid ang anit ni Yang Kai. Ang Giant Spirit God ay sadyang napakalakas. Kahit na higit sa 10 master ng Old Ancestor ang nagsanib puwersa, maaaring wala silang magawa dito. Kahit na ang Black Ink Giant Spirit God ay nilikha ni Mo, ito ay walang pinagkaiba sa isang tunay na Giant Spirit God. Ang katawan nito ay kasing laki, at madali itong magpakawala ng mapangwasak na kapangyarihan. Naabot na ni Mo ang larangan ng paglikha. Kung talagang may kakayahan si Mo na gisingin ang Black Ink Giant Spirit God mula sa Divine Spirit Ancestral Land, matatapos na ang lahat. Sa lakas ng Black Ink Giant Spirit God, maliban kung may ibang Giant Spirit God na kumokontrol dito, walang makakapigil dito. Napagtanto ito, ang puso ni Yang Kai ay nag-alab sa pagkabalisa habang mabilis niyang isinaaktibo ang kanyang Space Principle at lumipad patungo sa Shattered Ruins. Wala pang kalahating buwan, nakarating na siya sa periphery ng Shattered Ruins. Sa pagtingin sa paligid, ang sitwasyon ay eksaktong kapareho ng huling beses na siya ay narito. Ang nakapalibot sa Shattered Ruins ay isang Divine Ability C na naiwan mula sa sinaunang panahon. Ang sitwasyon ng Divine Ability C na ito ay lubos na katulad ng sa Ancient Battlefield sa Black Ink Battlefield, ngunit ang Ancient Battlefield doon ay naiwan ng isang mahusay na labanan habang ang lugar na ito ay inayos ng isang tao. Sa huling pagpunta ni Yang Kai dito, hindi niya malinaw kung bakit mayroong Divine Ability C hanggang sa nakilala niya ang Black Ink Giant Spirit God. Ang Divine Ability C ay isang hadlang na pumihil sa Black Ink Giant Spirit God na makatakas. Gayunpaman, ang Ancestral Chi ng Divine Spirit Ancestral Land ay napakabisa sa pagpigil sa Black Ink Strength, at ginamit din ng Dragon at Phoenix clans ang sacred objects ng kani-kanilang lahi para maglagay ng mahusay na silang formation. Sa paglipas ng hindi mabilang na mga taon, ang Ancestral Chi ay ganap na naubos ang kapangyarihan ng Black Ink Giant Spirit God, naiwan lamang ang shell nito. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi ito naisip ni Yang Kai. Lihim na nanalangin si Yang Kai na ang layunin ng 2 8th grade Black Ink Disciples ay hindi gaya ng kanyang nahulaan. Mabilis na bumulusok si Yang Kai sa Divine Ability C. Sa huling pagpunta niya rito, isa lamang siyang 6th grade Heaven Opening Realm Cultivator. Marami siyang pinagdaan ng paghihirap kasama si Xia Lin lang mula sa Gem Palace bago tuluyang nakapasok sa Divine Spirit Ancestral Land. Ngayong nakalusot na siya sa 8th grade, ang kanyang lakas ay higit sa 100 beses na mas malakas kaysa dati.